Dito po sa 7th Joint Public Hearing of the House Quad Committee, ah, itong hearing po na ito, lumawak na ano. Bale, tinatawag na po nila dito ngayon yung ano, PCSO, yun sa STL. So maraming anomalya po dito. Isa na dito yung pagtatalaga nung general manager ng kanyang kamag-anak. Biruin niyo, binitbit niya yung halos sa ang kanya tayong dinala niya dun sa sa PCSO porque siya yung nandun sa posisyon, so dinala niya na. Dito makikita natin na kung paano nangyayari talaga yung corruption. Kasi kung titingnan mo sa isang banda, halimbawa, sa pribadong kumpanya, hindi inaalaw yan kasi nagkakaroon ng conflict of interest. Kaya nga pinipigilan yan na yung mga relatives ay hanggat maaari hindi po pwede na ipapasok sa isang kumpanya. Hindi po pwede yung marami kayo na magkakamag-anak sa isang kumpanya kasi ano yung conflict of conflict of interest. Dito, ang dami niyang ipinasok at saka hindi na mababasa na rank and file. Puro matataas yung posisyon ng mga kamag-anak niya na dinala niya doon sa... So, pagka nagkaganon, makikita mo na yung corruption. Dito sa hearing na ito, nanggagalaiti po si ating congressman na Dan Fernandez. Dito lang ako sumaludo sa kanya sa hearing na ito. Kasi dito sa hearing na to, siniwalat niya marami siyang ebidensya. Talagang naipapakita niya dito, nagsisinungaling talaga si resource person natin. Pwede natin sabihin talaga na maaari na nagkakaroon talaga ng pabor kung sino yung pwedeng patamain or kung saan nila dadalhin yung pera. Meron talaga maaari talaga na may mga mangyayaring ganyan. Serap niya naman natin yung STL sa buong sa buong Pilipinas. Simula nung kinuha na yun ng PCSO na ginawa na ng nationwide na centralized. So, ayun, may mga nangyayari na pala na ganito. Ang sabi, ito ay ang appointment itong si Garma ay nung panahon yata ni President Duterte. Pero regardless, once naman kasi niya na ma-appoint yung isang tao, wala na naman kasi siyang control dyan. Hindi na niya alam kung anong nangyayari. Most especially, ngayon, wala na siya sa posisyon and I mean, wala na si President Duterte bilang presidente. Yung issue ngayon lang nakakalakay. Kaya nanggagalaiti itong ating mga kagalangan. Kaya panoorin po natin, mga kabayan. GM Garma, kasama niyo pa yung anak niyo dyan sa loob? Nakakasama niyo pa buwan? Yes, Mr. Chair, salamat po. Okay, so okay naman yung kanyang kapansanan. Ano ba siya? Medyo ano siya ngayon? May diagnosed with dyslexia, ADHD, and may bipolar with Okay. depression po, Mr. Chair. So yun yung mga karamdaman na na-diagnose sa kanya? Yes, Mr. Chair. Okay. During the time that you were the GM of PCSO, do you remember that you have appointed several members of your family? Yes, Mr. Chair. How many? Seven, 8, 9, or 10? Mr. Chair, referring to the appointment po na hired sa PCSO and paid by PCSO. Whatever, position, appointed as secretary, or More or less whatever. 5. I'm sure more than 5, Mr. Seven. Chair. Yeah. And one of those is your daughter. Am I correct? You appointed her
as confidential agent? Yes or no? Yes, Mr. Chair. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent? And do you know the meaning of a confidential agent? Yes, Why did you Mr. appoint Chair. your daughter if she's sick? Mr. Chair, during that time, ang diagnosis lang po sa kanya is dyslexia. Yeah, you told us. That is actually, And what's the reason why you appointed hindi her? naman po ibig sabihin mentally, ano po ang dyslexia. Lumabas lang po yung bipolar niya after I left PCSO. Okay. Do you know the qualifications of confidential agent? Yes, Mr. Chair. Or what there are the must be qualifications trust. of confidential agent? Tell me. Someone you could trust on matters. I will tell you the qualification of a confidential agent. 1, a bachelor's degree in criminal justice. 2, may experience siya. Previous experience in law enforcement. Meron ba siyang experience sa law enforcement? Your daughter? I'm not aware of that. You're not aware. You're together with her for 23 years in New York. Hindi ka aware kung No. meron siyang experience sa law enforcement? Meron ba siya? Wala o meron? Wala. None, Mr. Oh, Chair. correct. Anong skill niya? Yung analytical skill niya. Ability to analyze information in order to be a confidential agent. She's very competent in report writing, Mr. Chair, in editing communications. 10-8. Sige. Okay. So, basically, she's sick, but you appointed her as a confidential agent. Mr. Chair, if I may. Yeah, go ahead. Dyslexia is not a disease. It is a learning disorder, but she was able to overcome it, Mr. Chair, and continues po yung therapy niya during that time. She's very brilliant in communication. In fact, she writes articles in their school po siyang gumagawa during that time nang nasa high school po siya, Mr. Chair. Pero may experience ba siya bilang law enforcement as confidential I agent? don't feel naman po na Those are the qualifications that are written for the confidential agent. Okay. How about Marie Luis Sejorales? Yung first cousin mo. yes, Mr. Chair. Okay. She was also in PCSO, correct? Yes, Anong Mr. position ang Chair. lagay mo sa kanya? I think she was appointed as a nurse, Mr. Chair. Okay. So, siya rin ang lagay mong in charge sa mga pagkain doon, correct? No, Mr. Chair. it's Hindi mo not siya nilagay? full. No, sir. I will be asking the... can we ask the official of the PCSO to be in here? Si Attorney... yes, also si AGM Gabuyo, si Attorney Insyong, yung HR manager natin, si Attorney Paquera, and all other PCSO official who are invited. Si Doris Garma, yung sister-in-law mo, ano naging position niya doon sa yung asawa ni Chuck Garma? Ano naging position niya sa PCSO? Sa admin po siya. Sa admin. Nailagay ko po siya sa Okay. admin po, Mr. Si Howard Chair. Mansan, yung iyong first cousin sa mother side, saan mo nilagay? Consultant po sa IT, Mr. Chair. We have invited also Howard Mansan. Andito ba si Howard Mansan? Can we ask him to be present in here as well? Very important tong si Howard Mansan, ha? Consultant siya ng IT. Mother side, first cousin ni GM Garma. And si yung asawa ni Howard Mansan, did you appoint her? She's my private secretary, Correct. Mr. Chair. Si Irene Mansan. Yes. So she was also present or appointed as an official of the PCSO. How about yung asawa ng first cousin mo na si Emmy Ubales? Yes, Mr. Chair. She was also hired her. appointed? Yes, Mr. Chair. Okay. And how about Junjun Ubales? He was Nakadetail detailed sa to me iyo. as security, Mr. Si Junjun Chair. Obales ay ang first cousin mo who was detailed sa PCSO. Yes, Mr. Chair. Yes. So how many how about andiyan ba si Emmy Ubales? We have invited her as well, Mr. Chair, to be a part of this hearing. Andiyan ba? GM Garma, don't you think it's quite
unethical for a general manager to put all mga cousins, daughter, in-laws Mr. as Chair. part of your circle in the PCSO? Mr. Chair, the positions that were given to them, ang requirement lang po is trust and confidence, Mr. Chair. Just like Okay. anybody in appointed, Mr. Chair. How about si Igel? Did you appoint him as Igel? legal researcher? Awakay? Argel. Siya namamahala There ng... was we posted the vacancy, Mr. Chair, and I think she applied and she was qualified as a researcher, Mr. Chair. She was hired. Okay, After HR. Gusto ko lang malaman sa HR. Si Cynthia Kiboloy Ragudo. Ma'am. Can you kindly sit here? Yes po, Mr. Chair. Siya ba ay na-appoint si Igel Awakay? Siya nag-handle ng STL Core Group, correct? Mr. Chair, Igelet Awakay was appointed Technical Assistant A. Technical during- assistant. Yes po, sir. But what is his position in the operation of the STL Core Group? With regards to her position sa SCG po, I am not aware of that, Your Honor. Hindi po kayo aware. Hindi po, because hindi naman po nanggaling But sa HRD siya ay po. technical assistant, Yes po. appointed. Why Yun not pong- si Tony Galileo ang na-appoint bilang legal research? Bakit a certain job order in the position of Igel ang na-appoint doon? Ms. Awakay applied for that position, Your Honor, and he was accepted based on merit. Sige, okay. Because we will be dealing this in the next hearing, I just wanted to abbreviate this issue. But in the next hearing, we will be discussing it as well. Because there are certain issues regarding the feasibility study of all the STL operation in the whole country being manipulated by this person. Iisa ang template nyo. Submit all the template, the submission of the STL operation in the whole country. Because if you can see that that was manipulated to favor some winners, then you are in trouble. No, not you, but those who approve that, those winners. Anyway, so, ma'am, si Attorney Paquera, andyan si Attorney Paquera? Good morning, Mr. Chair. Present. Nasaan ka? Attorney Paquera. Anong position mo sa panahon ni GM Garma? I was EA6, Mr. Chair. Okay. Ikaw si OS. Chief of Ye- Staff. Yes, Mr. Chair, but based on the organizational structure of the office, tatlo po yung EA6. Tatlong EA6. Yes, in the office of the general But manager. during the time that you were in that office, ikaw yung pinaka Chief of Staff. Am I correct? Yes, Mr. Chair. So lahat ng mga communication are being translated to you, correct? All from the receiving section, Mr. Chair, yung communications po, sinasala po yan. Tapos the rest that are not under a specific person, sa akin po napupunta lahat. And during that time na nawala ka, ang pumalit sa iyo si Lot Griar. I have no personal knowledge on that, Mr. Chair. Kung After I siya ang left, pinalit. Yes. I don't have any personal No. knowledge. Lot Griar was detailed doon sa PCSO. But nakikita mo siyang kasama doon sa loob ng opisina. Yes, Mr. Chair. Si Lot Griar, andito siya. So, during all your time that you were assigned as COS of the PCSO, Lot Griar was always there. Yes, Mr. Chair. I believe, Mr. Chair, nauna sila sa akin. Yes. Because I came in sometime in August already. Oh, sige, Lot Griar, ba't ka nandun sa loob? Anong ginagawa mo sa loob ng opisina?
Anong item mo? Anong item mo sa PCSO at ba't landong ka sa loob ng opisina ng GM? Magandang umaga, Your Honor. DS po ako kay Ma'am Garma, Your Honor. Correct. Naka-duty detail po ako sa kanya. So hanggang sa loob ng kaloob-looban ng opisina na kung saan nagtatrabaho si GM together with the COS, you're still there inside. Nasa dulo po ako, Your Honor. Hindi, sinasabi nga ni nandun ka sa loob eh. Opo, nandun sa loob, pero yung cubicle ko po, Your Honor, sa pinakadulo. So in other words, hindi ka nawawala sa tabi ni GM Garma. You're always there. Sa tabi niya, hindi kami makapasok sa Are office. you assigned outside or inside the perimeter of the PCSO? Outside ng office ni Ma'am Garma, Your Honor. Okay, sige. I will show you something, Lot-lot, ikaw rin ang nangungontrata ng mga food packs doon? Ha? Hindi po, Your Honor. O, sige ha. Opo. Be careful on what you're saying. Baka mamaya may mapapakita ako sa iyo. Ma'am Garma, nung nakaraang hearing, we were discussing about the Hilltop property. Di ba? May pinakita ako sa yung Hilltop property. And you manifested in this hearing that wala kang bahay doon sa Hilltop. Do you remember on November 26 to November 27, 2021, nagkaroon kayo ng team building ng mga female department managers ng PCSO doon sa Hilltop Mansion? Yes or no? Mr. Chair, it's not... Hindi, yes or no? Yes, Yes Mr. or Chair, no? there Nagkaroon is a kayo ng team building? Yes, Mr. Chair. Okay. Oh, sabi mo wala kang bahay doon sa ano. So, kaninong bahay yung pinuntahan nyo at nag-team building kayo sa Hilltop Mr. Mansion? If I can explain, Yes, Mr. go Chair, ahead. it's not my property, Mr. Kaninong Chair. property yun? But Kaninong property? Kaninong property? I develop it, Mr. Chair. You develop it. Why did you develop it? Para kanino? During that time, Mr. Chair, Kanino? Para kanino mo dinevelop yung bahay na yon? nung una po, detachment po kasi yun, Mr. Chair. Detachment ng ano? Ng mobile force po, when I was Mobile the city force director. When I was the city director of Cebu. And what is your connection with the mobile force kung bakit kailangan mo i-develop yung bahay na yon? It's a mansion. Meron siyang mga glass. It's Ha? not a mansion, Mr. It's Chair. There used to be a structure, Okay. Mr. Chair, which I just improve it para po mapakinabangan po, Mr. Chair. Okay. So, Excuse me, Yes, sir. Congressman Dan Fernandez. I think you were asking questions to both Lot and Attorney Paquera. Have you taken your oath? Not yet, Mr. Chair. So please, Comsec, administer the oath of Attorney Paquera. How about si Miss Lotlot? Lotlot and... Miss Lotlot, nakapag-oath na ba kayo? Yes, Your Honor, kanina Okay, so po. please administer the oath of Attorney Paquera, Comsec. Ms. Marsan, have you taken your oath? Miss Regudo po ako, sir. Have you taken your Not oath? yet, sir. Please stand. Those who And have not Attorney taken their oath, please stand up. Yes. Okay, And please proceed. raise your right hand, attorney. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? And do you affirm your statements you gave a little while ago? So help you God. Thank you. The oath has been administered, sir. Thank you. Please proceed. okay, Congressman GM Garma, sinasabi mo, dinedevelop mo yon, inaayos mo yon. So, kaninong bahay yung dinedevelop mo? Kanino nakapangalan yung bahay na dinedevelop mo? Mr. Chair, we asked permission po na there was a caretaker during that time, and it was not only me ang may mga na-develop dun sa area. There are also other officers. So, Hindi, ang tanong ko, gumaya lang po ako. Bakit mo siya dinedevelop, yung bahay? Maganda kasi yung place. And, So? And naisip ko rin po na malapit din po sa may detachment din po doon. And kasi maraming ahas noon during that time dun nung may mga Sinong police po gumasos doon. ang pagde-develop doon? Ako po, Mr. Chair. Ikaw ang gumasos. Yes, Mr. Personal Chair. mong pera? O pera ng PCSO? Hindi po, pera ko po, Mr. Dahan-dahan po. Magkano ang yung nagastos matagal. mo doon sa pagpapaayos ng bahay na yon?
sa mansyon na full of glass. Not at mansion, Mr. Chair. Hindi, nakita na namin eh. So, sabihin mo na yung kung magkano nagastos mo. It's less than 1 million, Mr. Chair. Magkano? Less than 1 million. Less than 1 million? Dahan-dahan. Oh, sige. po, Mr. Department of Department of HR, Attorney Cynthia Regudo. Ma'am, kayong HR. Ma'am, ilan ang pumunta doon sa sa travel order na binigay niyo po noong November 26 to 27? Ilang female department managers ang nag-overnight sa bahay na yon? Mr. Chair, all of the female Okay, thank How department many? managers for hindi ko po ma-recall 20? kung ilan po talaga. 30? Less than 20, Your Less Honor. than. Wow. So, kung 20 persons ang nandun sa bahay na yon, so, paano sasabihin mong 1 million yung ginastos mo sa pag-establish ng bahay na yon? Can I make a statement? So, wait a minute. Okay. Attorney Insyong. Attorney Insyong. Attorney Annalisa Insyong. Good morning, Your Honor. Yes, nandun po kayo sa bahay ng sa Hilltop. So, syempre, nandun kayo di ba? So, invited kayo doon dahil meron kayong female department managers tinatawag na team building ng PCSO. So, kanino ang pagkakaalam nyo yung bahay na yun? I have no idea, Your Honor. We were just invited for dinner. Wala in the ho kayo property. nababalitaan doon na sinasabi kung sino may-ari ng bahay? Wala ba nagmamalaki kung sino may-ari ng bahay? Ma'am, you're under oath. Yes, sir. Wala pong kaming mga ibang nakausap kasi we were all just together for the dinner po. Si Ma'am Agnes Ibera. Andiyan ba si Ma'am Agnes Ibera? Please. Ma'am Agnes Ibera, were you a part of those who stayed at the house of a certain personality at the Hilltop? Andun po kaya? Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I was one of the And attendees. sino ang mga nabalitaan niyo may-ari ng bahay? Wala pong, hindi po ako nagtanong kung sino ang may-ari at wala rin pong nagbanggit kung sino ang may-ari. Sino Your ba Honor. may-ari nun GM Garma ng bahay na yon? Mr. Chair, I developed it, Mr. Ha? I developed it, Mr. Chair. So sa iyo yun? Sinabi ko na po kanina po. Sa iyo? I developed the area, Mr. Kaya nga, kung Chair. dinevelop mo, sa iyo yun. Kasi may bahay siya nakatutulog kayo Mga 20 nga kayo natulog doon Di may bahay, correct? Hindi po, kwarto yung tinulugan na, sahig lang Hindi po nga. lahat, sir. What did you apply for it? Is it a residential place? No, it's yung, not. Yung buong lugar na yon hindi residential? Natulog sila doon? Did you construct a structure? There is a structure, Merong Mr. Chair. kwarto, may sala, may kitchen. Yun yung old area which Hindi, yes, what yes, I'm Mr. asking Chair. you, Yes. correct. Yes. The last time I asked you about the Hilltop, sabi mo wala kang bahay doon. Now, you are trying to tell us that you develop it and you own it. Di ba? Mr. Chair, yes. Okay, so, again, Hirap na ako mga kababayan si ating idol, Dan Fernandez dito sa pagtatanong kay GM Garma. No? Ay, nako, grabe ang sistemang ito ng PCSO. Hindi natin lubos maisip kung ano yung nasa isip nila. Bakit nila nagagawa itong mga ganitong bagay. Which is, alam naman nila na meron hindi mawawala yung pagkakaroon ng conflict of interest kapag nagpasok ka ng mga kamag-anak mo. And isa pa, pera yung hinahawakan ng opisina mo. Sugalan yan So, ang pera dyan, come and go The mere fact na nagpasok ka ng mga kamag-anak mo dyan. So, anong iisipin natin, di ba? Ano ang purpose mo? Hindi ko pwede na sabihin trust and confidence lang.
Hindi ganun kasimple yun eh. Kung sa mga pribadong kumpanya nga, hindi nga pinapayagan yan eh. Ito pa gobyerno to, ang luwag-luwag ng gobyerno. Tapos sasabihin mo trust and confidence lang. Ikaw, kung talagang gusto mong magserbisyo ng tama, dapat malinaw ang isip mo na hindi po pwede yung mga ganitong bagay. Kaya hindi tayo umuunlad eh dahil sa mga ganitong sistema. Ay, nako. Tama yun, napahinga tuloy ng malalim si Idol eh. Idol. Si Idol Mang K. Ika nga niya PH update. Siya. Hanggang dito na lang po mga kababayan na nai-stress na si ating Kong Dan. Pagpahingahin na muna natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, like at pakishare niyo na rin po yung ating video. Maraming pong salamat at mag-ingat po kayo. Pilipinas, wake up!